pa tayo ng mga karagdagang report. Presensya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, pinalalakas para naman sa kaligtasan ng mga mangingisdang Pinoy. At yung ugnayan ng Pilipinas at Allied Nations ay pinalalakas din para sa maritime security sa West Philippine Sea. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, patuloy nga na pinapalakas ng Philippine Coast Guard ang pagbibigay ng tulong at proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino sa ilalim ng programang I-CARE or Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. Ito ang tiniyak ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, wala umanong dapat ikabahala mga ito dahil patuloy ang suporta ng kagawaran sa kanilang kabuhayan at kaligtasan. Sa ilalim ng I-CARE program, nagde-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko upang maghatid ng serbisyong medikal, food packs at search and rescue assistance sa mga mangingisda habang nasa laot. Regular ding nagpapatrolya ang mga sasakyang pandagat ng ahensya, kabilang ang BRP Cabra at BRP Cape San Agustin, upang magbigay ng ayuda naman at tiyakin ang seguridad ng mga mangingisda sa karagatan. Dagdag pa ni Gavan na katakdaring magdagdag ng mga barko ng ang Philippine Coast Guard upang higit pang mapalawak ang saklaw ng kanilang operasyon at serbisyo sa mga komunidad na umaasa sa pangingisda. Bukod pa rito, sinasanay at binibigyang kaalaman din ng PCG ang mga mangingisda upang maging handa sa anumang insidente sa dagat. Anya, mahalaga rin ang impormasyong ibinibigay ng mga mangingisda sa ahensya upang matukoy at matugunan ang mga paglabag sa karagatan. Patuloy rin ang presensya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ang Philippine Coast Guard, mayroon po kaming programa, ang tawag po natin I-CARE, Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. Doon po sa community assistance, inano natin yung taong bayan na maging katuwang natin sila. So we empower them, tinrain natin sila para ma-lessen yung dependence nila din sa gobyerno. Sila mismo alam nila how to save themselves. Awareness para yung A is awareness. Sila mismo nagbibigay ng information sa atin para pag may nangyari sa kanila, mabilis pong nakaka-responde yung Coast Guard. And sa response, mayroon po tayong doktrina ngayon sa Coast Guard. Tawag po natin Doctrine 1030. Dapat kung small boat ka, in 10 minutes, nakaalis ka na. Kung barko ka, dapat in 30 minutes, nakaalis ka na sa pan. An enforcement, para masigurado natin yung karapatan ng bawat isa na poproteksyonan, ang hindi lang tayo apprehension, dapat mayroong conviction. Samantala, pinalalawak din ang kagawaran ng pakikipagtulungan nito sa iba't ibang bansa upang higit na mapatatag ang seguridad at kaayusan sa West Philippine Sea. Ayon kay Gavan, nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa tulad ng United States, Japan, Australia at iba pang mga miyembro ng ASEAN upang itaguyod ang rule of law at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinabi pa ng opisyal na kabilang ang international cooperation sa mga pangunahing estratehiya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kasama ang pagpapalakas ng maritime monitoring, pagpapatupad ng batas sa karagatan at pagpapanatili ng presensya ng bansa sa mga pinag-aagawang karagatan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.